Mainit na balita ngayong tanghali. Hindi bababa sa 10 ang patay, 15 ang sugatan nang araruhi ng isang van ang mga pedestrian sa Toronto, Canada. Dry run sa set-up ng paglabas-masok ng mga tao sa Boracay, oras na magsara ito, isinagawa ngayong araw. Mahigpit na polisiya laban sa nakaw load ilalabas ng National Telecommunications Commission. Drivers cancellation rate sa Grab tumaas matapos suspindihin ng LTFRB ang 2 peso per minute travel time charge ng ride-sharing platform. Sofitel Hotel pinaalis ng GSIS sa lupang hindi nababayaran ng mahigit 2 dekada. At dating US President George Herbert Walker Bush isinugod sa ospital isang araw matapos na ilibing ang kanyang asawa na si Barbara. Magandang tanghali, hindi bababa sa 10 ang patay nang araruhin ng isang van ang mga pedestrian sa Toronto, Canada. Narito ang report ni Noel Poliarco. 10 ang patay at 15 ang sugatan matapos araruhin ng isang white rental van kaninang 1:30 ng hapon dito sa Canada ang mga tao sa isang major intersection sa northern suburb dito sa Toronto. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang suspect na kinilalang si Alec Minasian, 25 anyos at hindi umano affiliated sa anumang grupo. Ayon sa isang saksi, posibleng sinadya ng suspect ang pag-atake. He just went on the sidewalk. He just started hitting everybody, man. He hit every single person on the sidewalk. Anybody in his way he would hit. The bus stopped, everything got shattered. There was a lady in there that I saw. I just stopped and I looked and I went after it again. All I see is just crumbling up one by one, one by one. Ngunit tumanggi munang maglabas ng statement ang Toronto Police o kung itinuturing ito na isang terror attack. The driver's in custody right now. And he's been investigated to the events that took place this afternoon. Kinumpirma naman ng rental company na ang van na ginamit ng suspect ay sa kanila at nakikipagtulungan ang mga ito sa mga pulis kaugnay sa isinasagawang investigasyon. Nagpaabot na ng pakikiramay si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa mga biktima at tiniyak nito ang tulong sa kanila. Ang lugar na pinangyarihan ng insidente ay 30 kilometro lamang ang layo sa venue ng pulong ng Group of 7 Ministers of Industrialized Countries dito sa Canada na kinabibilangan ng Amerika, UK, France, Germany, Italy at Japan. Sa nakaraan, ang Amerika at Europe ay nakaranas ng ilang fatal attack gamit ang mga sasakyan, kabilang na ang October 8 attack sa New York na pumatay sa 8 turista. Sa ngayon ay inaalam na ng Embahada ng Pilipinas kung may mga Pilipinong nadamay sa madugong insidente. Nag-alay naman ng mga bulaklak at dasal ang mga residente dito sa Toronto para sa mga biktima. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Toronto, Canada. 2 araw bago ang simula ng 6-month Boracay closure, wala pa rin nilalabas na formal na proklamasyon kaugnay dito. Sa kabila nito, patuloy naman ang paghahanda ng mga otoridad upang matiyak na magiging maayos ang isasagawang rehabilitasyon sa isla. Narito ang ulat ni Lalaine Moreno. Wala pang formal proclamation order na inilabas ang Malacanang para sa 6-month Boracay closure. 2 araw na lang nalalabi bago ang temporary shutdown, ngunit ayon sa Department of Interior and Local Government, binubuo pa ito at wala pang petsa kung kailan ilalabas. They're still working it out doon sa itaas and we're expecting very soon ay may iba. Ang proclamation order ang magiging basihan sa ipatutupad na guidelines sa Boracay closure. Maglalabas din ang Malacanang na executive order para sa deklarasyon ng state of calamity upang magamit ang pondo ng pamahalaan para sa gagawing rehabilitasyon sa isla. Dito rin manggagaling ang mandato sa pagbuo ng Boracay Interagency Task Force kung saan chairman ang Department of Environment and Natural Resources at co-chairman naman ang Department of Tourism at Department of Interior and Local Government. It's already working but officially yung issues na ito, it will outline everything. So lahat na ng mga magiging guide natin ay it will be outlined in there. Sa ngayon, ipagpapatuloy na lang ng mga concerned agencies ang mga existing groundwork, coordination at preparation. Samantala, nagsagawa naman ng walkthrough ang Philippine National Police, DILG, Philippine Ports Authority kasama ang media kaugnay na ipatutupad na seguridad sa isla. Ipinakita ng mga ito ang magiging sistema sa pagpasok ng mga tao sa Boracay Island.
Pagpasok sa port, may mga nakaset up na one-stop shop ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang umasiste sa mga maapektuhan ng closure. Ipinakita din ang setup sa one entry and exit. Ang Katiklan Jetty Port at Cagban Jetty Port ang pasukan at labasan ng mga pasahero, samantalang ang Sambiray Cargo Port at Manok-Manok Cargo Port naman sa mga cargo. Posible rin magdagdag ng tauhan ng lokal na pamahalaan sa port upang mapabilis ang paglabas-masok sa isla. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Boracay Island. Inaasahan na ang pagdagsa ng mga turista sa Central Visayas lalo na sa Cebu at Bohol kapag ipinatupad na ang 6-month Boracay closure. Tiniyak naman ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga turistang bibisita sa rehiyon. Narito ang report ni Gladys Toabi. Kadalasang dinarayo ng local at foreign tourist ang Central Visayas, partikular na ang probinsya ng Cebu at Bohol. Dahil sagana ito sa white sand beaches at historical sites. Kasabay naman ng nakatakdang Boracay closure, inaasahan na rin ang pagtaas ng tourist arrivals sa rehiyon. Ayon sa Hotels, Resorts and Restaurant Association of Cebu, unti-unti nang tumataas ang kanilang booking para sa mga darating na araw. We're happy to say Cebu is always ready and is ready for the Boracay bookings. We've received several transferred bookings already for next month. Hindi naman magiging problema ang pag-accommodate sa mga turista dahil mayroong mahigit 30,000 accommodation facilities ang Central Visayas. Upgraded na rin ang mga tour activity upang makaakit pa ng mas maraming turista at maipromote ang iba pang magagandang lugar sa Central Visayas. We are getting deeper into how to make them stay longer in Cebu. If before, we would only say 2 days, 3 days is good enough for Cebu, we are now trying to push and promote other local activities. Tiniyak naman ng Department of Tourism ang seguridad ng mga bibisita sa mga lalawigan sa rehiyon. But our focus this year is 3 things: security, safety, and cleanliness, like I've repeated a dozen times already. For us, a happy tourist is one who arrives home safe and sound. Noong nakaraang taon ay nakapagtala ang DOT-7 ng mahigit na 6 na milyong domestic at foreign tourist arrivals sa Central Visayas. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Pinatawag ng pamahalaan ng Kuwait ang ambassador ng Pilipinas matapos ang ginawang pagsagip ng embahada sa ilang distressed Filipino workers. Samantala, wala pang pinal na desisyon si Pangulong Rodrigo Duterte kung tuloy ang pagbisita nito sa Kuwait. Narito ang report ni Leslie Longbowen. 3 beses na ipinatawag ng Ministry of Foreign Affairs ng Kuwaiti government si Philippine Ambassador to Kuwait Renato Pedro Villa. Kaugnay ito ng ginawang pagsagip ng Philippine diplomatic staff sa mga distressed Filipino workers sa bansang Kuwait. Ayon kay Secretary of Foreign Affairs Alan Peter Cayetano, kinwestiyon ng Kuwaiti government ang ginawa ng embahada na tila paglabag sa batas at sistema ng Kuwait. Pero depensa ni Cayetano, kailangang i-rescue ang naturang mga OFW dahil sa banta sa kaligtasan. Aniya nakipag-ugnayan naman ang embahada sa local authorities sa Kuwait bago ginawa ang rescue operation. Kasi these are cases na may grave danger at pwedeng life or death ang pinag-uusapan sa OFWs. Pag inintay mo yung normal process, no, may katagalan. Naniniwala naman si Cayetano na maaayos ang hindi pagkakaunawaan na idinulot ng insidente. We will do our best to clarify all of this and to assure our friendship with the Kuwait government and that our people there are safe. Umaasa naman ang Malacanang na hindi makakaapekto ang insidente sa isinusulong na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa para sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon si Pangulong Rodrigo Duterte kung tuloy ang pagbisita nito sa Kuwait. But the last statement was he wants to go to tell them why they should be more humane to Filipino workers. No? And of course, he will go when there's already an agreed agreement, no, on the minimum terms and conditions for employment of Filipino overseas workers. No? Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Maglalabas ng bagong Pulisiya National Telecommunications Commission upang maiwasan na mga insidente ng questionableng pagbawas sa load ng mga prepaid mobile subscriber.
Narito ang ulat ni Nel Maribohok. Ngayong linggo ay tatalakayin sa Senado ng ilang ahensya ng pamahalaan kasama ang ilang nasa private sector ang usapin tungkol sa reklamo ng ilang prepaid mobile subscriber sa questionable o bigla ang pagkawala ng kanilang load. Naisimbestigahan ng Information and Communications Technology Department ang tungkol sa hindi namamalayang pagkuha sa pribadong impormasyon o cellphone number ng isang mobile subscriber na posibleng lumalabag na sa mga umiiral na batas. Maglalabas naman ng bagong memorandum circular ang National Telecommunications Commission upang labanan ang nakaw load. Mapapaloob rito kung papaano hihigpitan at babantayan ang pagsali ng isang subscriber sa value-added service o VAS. To have at least two-step opting in confirmation. The subscriber must receive the remaining balance every day. Natuklasan noong nakaraang pagdinig na ang pangunahing pinagmumulan ng nakaw load ay ang naaksidenteng nasasalihan ng isang prepaid subscriber ng mga VAS, kung saan ilan sa mga VAS provider na ito ay tinanggal na ng isang major telecommunications company dahil sa pandaraya. Para kay Senator Bam Aquino, magandang hakbang ito ng NTC. Palagi ko mahalaga po yon na alam ng bawat subscriber kung magkano yung natitirang pera at kung merong mali silang nakuha o meron silang nakita na pagbabawas na hindi tama, pwede po sila mag-complain agad-agad. No? Tiniyak naman ng dalawang major telco na makikipagtulungan sa pamahalaan. Sa Hunyo o Hulyo ay posibleng ilabas na ng NTC ang bagong polisiya na ito. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tumaas ng 11% ang driver's cancellation rate matapos na suspindihin ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang implementasyon ng 2 peso per minute travel time charge ng Grab Philippines. Narito ang report ni Joan Nano. Aabot sa 500 mga driver na inireklamo ng ride booking cancellations ang pinatawan ng 3 hanggang 5 araw na suspensyon ng Grab Philippines. Habang ang iba naman ay tinanggal na sa serbisyo at hindi na muling papayagang makapagmaneho sa ilalim ng kumpanya. Ang naturang aksyon ng Grab Philippines ay kasunod ng mga reklamo at batikos ng mga pasahero na kumakalat ngayon sa social media. Ayon kay Grab PH Country Head Brian Koo, hindi nila kukonsintihin ang mga pasaway na driver. Anila ang bawat sumbong na kanilang natatanggap ay dumadaan muna sa masusing investigasyon bago aksyonan ng management. We're going to start establishing stricter measures for drivers. Hindi naman po immediate rin makita results na yun, so I'm asking the public for a little patience. Ngunit hirit ng Grab, malaki na rin umano ang kanilang nalulugi at may ilan sa mga driver ang hindi na bumabiyahe matapos suspindihin ng LTFRB ang implementasyon ng 2 peso per minute travel time charge. Noong weekend tumaas sa 11% ang naitala nilang driver cancellation rate. Sa datos ng Grab PH, umaabot na sa halos 600,000 ride transaction ang kanilang naitatala araw-araw. Kulang na kulang anila ito sa 65,000 supply cap na itinakda ng LTFRB, kaya't hindi aniya rin maiiwasan ang pahirapang pagbubuk ng ride. Samantala, plano naman ni Puwersa ng Bayaning Atleta Party List Representative Jericho Nograles na magsampa ng kaso laban sa Grab, kaugnay pa rin ang issue sa 2 peso per minute travel time charge. Ang threat ko sa Grab is the moment na mangungolekta sila sa mga driver para bayaran yung refund, akong unang sasampa ng kaso sa kanila. Syndicated estafa and large-scale estafa. Handa naman umano ang Grab na harapin ang reklamo, subalit iginiit nito na wala silang iligal na kinuha sa mga pasahero. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Nagpatupad ng panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. 40 centavos sa kada litro ng gasolina ang nadagdag o idinagdag ng Petron, Shell, Flying V at Sea Oil. 65 centavos naman ang itinaas sa presyo ng 1 litro ng diesel at kerosene. Aparehong halaga rin ang ipinatupad na presyo ng Jetty, Unioil, Eastern Petroleum, Phoenix at PTT Philippines sa kanilang gasolina at diesel. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission ang 7 government website na inatake ng mga hackers. Nasa telepono si Mon Hocson para sa balitang yan. Go ahead, Mon.
Yes, Flor, 7 government website ang inatake ng mga hackers noong unang linggo ng Abril. Kabilang dito ang website ng Taguig City University, opisina ng Department of Education sa Bacoor at Calamba, website ng probinsya ng Bulacan, Philippine Carabao Center, Republic Center Colleges sa Angeles City, Laguna State Polytechnic University. Sa kabila ng hack nangyari, hindi pa rin nag-report sa National Privacy Commission ang mga Personal Information Controller o PIC. Ang mga PIC ang siyang unang nangangalaga sa website ng mga government offices. Kaya ito ng FTC sa investigasyon at ipaliwanag kung bakit hindi nila ito in-report agad. Ayon sa NPC, lahat ng mahalagang impormasyon gaya ng mga email, password, contact number at address ng mga opisyal ng nahack na website ay na-post ng mga hackers sa Facebook. Ayon sa NPC, delikado ito dahil maaaring magamit ang mga naturang impormasyon upang magsagawa ng identity fraud. Sa initial na estimate ng NPC, nasa mahigit 2,000 mga opisyal ang na-expose ang kanilang mga data sa social media. Yan ang latest balik sa Flor. Maraming salamat sa iyo, Mon Hokson. Nagulat mula sa Quezon City. Susunod! 3 patay, 3 sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Quezon City. At toneladang smuggled na sibuyas nasabat ng Bureau of Customs sa Maynila. Nagsimula na ngayong araw ang dry run sa setup ng paglabas at pagpasok ng mga tao sa Katiklan Jetty Port kapag inumpisahan na ang 6 na buwang pagsasara ng isla ng Boracay. Mula sa Boracay, narito ang report ni Lalaine Moreno live. Lalaine? Yes, Ella, magandang tanghali. Maaga pumwesto dito sa Katiklan Jetty Port ang mga tauhan ng Philippine National Police at the Philippine Ports Authority para sa unang araw ng dry run sa setup ng pagpasok ng mga tao rito sa Boracay Island. Oras na magsimula ang temporary Boracay closure sa araw ng Huwebes. Ang Katiklan at Cagban Jetty Port ang magiging entry at exit points ng mga residente at trabahador ng isla, samantalang ang Sambira at Manok-Manok Cargo Port naman ang para sa mga cargo o bagahe. Pagpasok pa lang sa Jetty Port, may mga guard nang nakabantay upang i-check ang ID ng mga pasahero. Ang mga residente kailangan ng government-issued ID na may address sa Boracay, habang ang workers terminal pass naman sa mga non-resident workers. Separate ang lanes ng mga ito. Sa dulo ng lane may mga verification counter kung saan susuriing mabuti ang mga ID na papasok at tatataka ng mga ito. Hindi makakabili ng tiket ang mga pasahero na walang tatak sa kamay. Ang ilang pasahero naman ay nabigla at nagulat sa isinagawang dry run. May mga workers naman na na-inform kaya nagdala na ng ID pass. May ilang foreigner na rin na nagdala ng kanilang ID mula sa Bureau of Immigration. Na-inform ba kayo today na may dry run na ganitong setup for closure? Oo. Opo. Na-inform ka na may dry run? Opo. So may dala kang ID? Opo, mayroon po. Anong ID yan, kuya? Driver's license saka may IR ID. Parang paperless na siya. So, anytime pwede kang makalabas-pasok sa Boracay. So, mas madali. So, wala nang hassle. Ako stay the Boracay is 1 year. Sa ngayon, wala pang masyadong problema na na-encounter ang Port Liban sa ilang mga pumapasok na walang ID dahil hindi na-isyuhan ng terminal pass. Isa naman sa posibleng maging problema kung paano nila aasikasuhin kapag dagsa ang mga pumapasok. Magpapatuloy pa itong dry run hanggang bukas. Para ma-patch up natin yung mga kulang-kulang pa. But of course, kahit yung ating mga tao, medyo nakikita ko may kulang. But on the 26, we will provide more people, more staff para mapabilis yung checking, no? And the same time, yung pagtatak natin. Samantala, Ella, maglilibot ngayong araw ang mga tauhanan ng Department of Agrarian Reform upang verify itong mga sinasabing agricultural land sa isla ng Boracay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno, live na nag-uulat mula sa Boracay. 3 ang patay at 3 ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, kagabi. Narito ang ulat ni Reynante Ponte. Binulabog ng isang sunog ang mga residente ng Roque 1 Extension Barangay Pasong Tamo, Quezon City, pasado alas 11 kagabi.
Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Angelita Redito. Mabilis na kumalat ang apoy at nadamay ang mga katabing bahay. 3 tao ang patay sa sunog matapos matrap sa loob ng bahay. Kinilala ang mga ito na sina Paulina at Rachel Ann Santos at ang 10 taong gulang na si Ryzen Santos. Sana lahat kami ng nasunugan, matulungan. Yung nanay ko tsaka yung kapatid ko, sana matulungan kami para maipalibing. 3 naman ang isinugod sa ospital matapos malapnos ang katawan sa sunog. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, ang napabayaang niluluto sa Calangbi Kahoy ang posibleng pinagmula ng sunog. Nakita niyo naman yung kalsada yung papasok. Bako-bako talaga, nahirap pumasok yung mga truck natin. Kaya hindi tayo agad nakarating. Idiniklara itong fire out mag-aalauna na ng madaling araw. Sa ngayon, nasa covered court ng Roque 1 ang may 30 pamilya na nawala ng tahanan dahil sa sunog. Umaasa ang mga ito na mabibigyan sila ng tulong ng lokal na pamahalaan. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Plano ng Department of the Interior and Local Government na hilingin sa COMELEC na magtakda ng ekstensyon ng paghahain ng Certificate of Candidacy sa mga lugar lamang na walang nagsumite ng kandidatura para sa SK elections. Ngunit sakaling hindi ito pahintulutan ng COMELEC and Bank, bubuo ang DILG ng Local Youth Development Office o LYDO sa mga lugar na walang mahalal sa sangguniang kabataan. Nakapaloob sa Sangguniang Kabataang Reform Act of 2015 ang probisyon sa pagbuo ng LYDO. Ang mga munisipyo natin at lungsod, kailangan mag-appoint na sila ng Local Youth and Development Officer at magpapatuloy ng mga programa na sana ginagawa ng SK. Sa huling tala ng COMELEC, umabot sa 418,906 ang nakapaghain ng COC para sa SK elections. Ayon sa COMELEC, sasapat na ang bilang na ito para mapunan ang kailangang 338,583 SK positions na pagbobotohan sa bansa. Sisimulan na ng Commission on Elections ang signature verification kaugnay ng recall petition sa San Juan City sa April 25. Subalit naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang kampo ni Mayor Gia Gomez upang ipatigil ang proseso. Narito ang ulat ni Grace Cassian. Itinakda na ng Commission on Elections ang pagbeberipika sa mga pirmang nakalap sa recall petition sa San Juan City sa April 25. Ito ay kaugnay sa petisyong inihain ng mga residente ng San Juan dahil sa umano'y dayaang nangyari noong 2016 elections sa pagitan ni incumbent City Mayor Gia Gomez at ng nakalaban nito na si dating Vice Mayor Francis Zamora. 15,000 verified signatures lang ang kailangang makuha ng COMELEC para tuluyan ng isagawa ang recall elections. Pero ang kampo ni Gia Gomez hiniling agad sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang botohang ginawa ng COMELEC and Bank noong April 17, 2018 dahil sa kawalan umano ng quorum. 4 sa 7 commissioners lang ang nakaupo at bumoto kaugnay dito. Short of saying na out of 7, 2 lang yung nakuha ng camp ni Zamora for the petition. Ang TRO na sinubmit ng lawyers ni Mayor Gia is to question if 2/7 is the majority or it should be 4/7. Talagang pinili po nila na considering na 4 na lang po ang existing commissioners. Dismayado naman si Zamora nang malamang inakyat ni Gomez sa Korte Suprema ang issue. Obviously, she is further delaying the recall process. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling nagtipon sa harap ng Supreme Court sa Baguio City ang mga taga-suporta ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno kasabay ng huling anbang session ng mga maestrado. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace! Yes, Flor, magandang tanghali. Mahigit 1,000 supporters ni Chief Justice Sereno ang muling nagrally sa paligid ng Supreme Court dito sa Baguio City. Alas 9 ng umaga nang magtipon ang mga ito sa Burnham Park at sabay-sabay naglakad patungong Upper Session Road kung saan naroon ang Summer Courthouse. Mula sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera ang mga nagpakita ng suporta sa punong maestrado na nahaharap sa impeachment. Patuloy na ipinananawagan ng mga ito ang pagdidismiss sa quo warranto petition na isinampa upang ipadismiss si Sereno sa pwesto.
Ngayon, pangatlong araw kasi ngayon ng 34th Cordillera Day at yung tema kasi at programa ng Cordillera Day ay Unite to Resist Tyranny. At bahagi ng paglaban natin sa tiraniya ng gobyernong Duterte, itong paglaban natin para ipanawagang ibasura ang Quaranto case. Flor, kanina nga'y namatan din natin dito ang mga dating militanteng mambabatas na kasama sa mga magpapakita ng suporta kay CJ Sereno. Ito na ang ika-4 na rally na isinagawa kasabay ng en-banc session ng mga maestrado dito sa Baguio City. At yan mo ng update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero, nagulat mula sa Baguio City. Nakasabat ang Bureau of Customs ng 17 container vans ng smuggled na sibuyas galing China. Ayon kay Customs Commissioner Isidro La Peña, maaaring makasuhan ng economic sabotage ang mga importer nito. Narito ang ulat ni Roderick Mendoza. Mahigit 500 tonelada ng smuggled na sibuyas galing China ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Terminal kahapon. Palabas na sana ng terminal ang iba sa 17 container vans na naglalaman ng smuggled na sibuyas. Sa deklarasyon ng mga consignee, mansanas ang laman ng mga container. Pero nang buksan ito, tumambad ang mga sibuyas na halos sinlalaki ng mansanas. Ayon kay Customs Commissioner Isidro La Peña, sari-saring paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act ang haharapin ng mga consignee. Posible rin silang makasuhan ng economic sabotage. And since ito ay marami yung kanilang importation sa yung mga itong mga container van na pinarating nila, this can even go to a case of economic sabotage. Nadiskubre ang smuggled na sibuyas dahil sa impormasyong ipinarating sa Department of Agriculture na agad namang inaksyonan ng BOC. Kasama pang nag-inspeksyon si Agriculture Secretary Manny Piñol. Ayon sa kalihim, delikado ang mga sibuyas na ito na halatang hindi man lang nilinis bago ipinadala sa Pilipinas. Hindi dapat lumusot to sapagkat delikado to sa ating agrikultura. Maaring may dalang sakit ito, may lupa pa eh. So hindi ito dumaan ng ating sanitary and phytosanitary clearances. Malaking kalugihan din anya ito sa mga magsasaka dahil babagsak ang presyo ng sibuyas sa merkado kung sakaling nakalusot ang mga kargamento. Roderick Mendoza, UNTV, News at Rescue, Manila. Binigyan ng palugit ng GSIS ng hanggang ikalawang linggo ng Mayo ang Sofitel Hotel upang umalis sa lupang hindi nababayaran ng renta na umabot na sa mahigit sa 100 milyong piso. Narito ang report ni Mon Hocson. Ilang sulat na ang naipadala ng Government Service Insurance System o GSIS sa Sofitel, subalit wala sila natatanggap na tugon. Kaya naman nagpadala na ng notice to vacate ang ahensya sa Sofitel dahil sa 101 million pesos na utang nito sa loob ng 25 taon. Ayon sa GSIS, nagbabayad naman ng Sofitel ng 9 million pesos kada buwan sa lupang kinatitirikan ng hotel. Subalit ang dalawang lupa na kinatitirikan ng Japanese restaurant, tennis court, parking lot at iba pa na halos 1 ektarya ang laki ay hindi nababayaran. Dapat lisanin ng Sofitel sa May 13 ang mga naturang lupa base na rin sa notice to vacate na inisyo ng GSIS. Porsigido ang GSIS na masingil ang Sofitel upang mapalaki ang kanilang pondo, lalo na at 39 years lamang ang fund life ng GSIS. Itong mga bagay-bagay na to na hindi kami binabayaran ng mga utang nila, talaga nakaka-irita. Ito din nakakatulong sa aming sitwasyon to. Lumalala problema namin. Samantala, sa isang statement na inilabas ng Sofitel, sinabi nito na nagko-comply naman sila sa kanilang mga obligasyon at sinigurado na hindi makakaapekto sa kanilang operasyon ang issue. Samantala, sisilipin na rin ng GSIS ang halos 60 mga kumpanya na nangungupahan sa kanilang mga lupa. Karamihan daw sa mga ito ay hindi nagbabayad ng wasto sa renta. I will tell you, I will assure you na since identify ko na yan, unti-unti na yan, ma'am. I have started the engine already and this will steamroll. Right now, I do not have the figures but lugi kami. Bukod sa malalaking kumpanya, mayroon pang nasa mahigit 12,000 mga maliliit na establishmento ang may utang sa GSIS. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Pasay City. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe.
Former U.S. President George Herbert Walker Bush has been hospitalized with an infection just days after his wife, Barbara, died. In a statement, a family spokesman said he had contracted an infection that spread to his blood but was responding to treatments. The 93-year-old was admitted to hospital in Houston on Sunday morning. A man suspected of killing 4 people at a Waffle House in Tennessee has been arrested by police in Nashville. Police said Travis Rainking, 29 years old, was caught in a wooded area. He allegedly opened fire at the restaurant on Sunday with an AR-15 rifle before discarding his coat and fleeing naked. A customer, James Shaw Jr., prevented further bloodshed by wresting the rifle out of the suspect's hands. Investigators have not established any motive for the shooting. Protests in Nicaragua continued on Monday with a demonstration organized by the Central American's main business lobby. Protests began last week after the government of President Daniel Ortega launched a plan to overhaul the Central American country's welfare system. A student was shot dead in Nicaragua late on Sunday, bringing the total death toll to 9 in the latest unrest as the United States ordered its embassy staff out of the country and curbed consular services. A police crackdown on protesters and curbs on some media have fueled broader criticism of Ortega. On Sunday night, in an effort to calm the streets, Ortega said he had the welfare overhaul initiative canceled. And those are the stories from around the globe. I'm Darlene Basingan. Good afternoon. Susunod. Motorcycle rider na naaksidente sa EDSA, tinulungan ng UNTV News and Rescue. At pangalan ng third baby ni na Prince William at Duchess of Cambridge, inaabangan na. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang rider matapos na bumangga ang motorsiklo nito sa Center Island sa EDSA kagabi. Narito ang ulat ni Reynante Ponte. Nakadapa at hindi makakilos ang lalaking ito ng datnan ng UNTV News and Rescue Team sa southbound ng EDSA PhilAm, Quezon City pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng sugat sa magkabilang tuhod at namamaga ang bibig ng rider na si Razel Gilva. Isang taxi driver naman ang nagbagad ng loob na huminto at hinarang ang kanyang sakyan upang hindi masagasaan ng ibang dumadaang sakyan ang rider. Agad dilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga sugat ng biktima at pagkatapos ay dinala na ito sa East Avenue Medical Center. Ayon sa barangay tanod na si Anthony Tesorero, bago bumangga, matulin ang pagpapatakbo ni Gilva sa kanyang motor. Matulin yung dating niya kanina, nandun ako sa gate Kasi may pumasok na, sabi ko tulin ng girl, kala ko may bumangga kanina ron. Sabi ko siguro, yung pala siya na yun, yung bumalagsak. Muling paalala ng mga otoridad sa mga motorcycle rider, maging maingat sa pagmamaneho at huwag magmaneho kung inaantok o nasa ilalim ng impluensya ng alak. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsagawa ng orientation ng Department of Social Welfare and Development Caraga para sa mga karapatan at benepisyo ng mga senior citizens sa rehiyon. Narito ang ulat ni Raymond Octubre. Nagkatigom ang una sa kapin o sa kagatos yung leader sa Federation of Senior Citizens Association of the Philippines sa Caraga Region. Sentral pa naghinabi ang mga yango-ngo nga giatubang sa mga katigulangan, lakip ang ilang papel o obligasyon sa ilang mga ginsakupan. We work together, assess each other, collaborate with each other in order that the full implementation of Republic Act 1994 will be fully effective. Kung bago ka, natural, wag kakibaw sa mga pamagi, you have to undergo a training para maka at least tabang ka ngadto sa imong mga senyo, diin ikaw gisaligan nila tanan. Subling gipasabot usab sa DSWD sa ilaha ang mga probisyon sa social pension o kung unsa ang mga kwalifikasyon aron makadawat niini. Is dapat ang usa ka senior citizen na belong siya sa kabus nga sektor through sa listahan na nato nga identification system, no. Then aside ni ana is dapat nga wala poy pensyon nga ginadawat sa lain nga mga pribadong organisasyon like GSIS, SSS na pension, dapat wala gyud ana. Then mabilong pud sila sa katong mga masakiton na.
Nagpahimang nausab ang DSWD sa publiko kalabot sa mga tao nga mangingilad nga gabito ng social pension sa pag-blackmail karong umaabot nga eleksyon nga kung dili kuno sila ibotar kansang tanggalon kuno sila sa programa. Pagtinaw sa DSWD, sila lamang ang adunay otoridad nga magtanggal o magbutang sa usa ka social pensioner. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Sumuko na sa mga otoridad ang nalalabi sa 16 na preso na tumakas noong April 10 sa detention center ng Police Station 6 sa Zamboanga City Jail. Mula sa Zamboanga City, may ulat si Dante Amento live. Buenos dias, Dante. Buenos días también, Flor. Ya biraya na cárcel el 16 preso ya escapa de Zamboanga Police Station 6 del Abril 10. Siguiente con el rendición inantes aga con el último escapado busca el mga policía, conocido como si Sulaiman Salik que tiene 50,000 recompensa na su cabeza. Si Sulaiman ya vuelve na Basilan después se escapa y ya esconde na monte para no puede coger. Sin embargo, ya convence con el su mga pariente que hindi ya por causa con el miedo tiene mal ay suicide. Kasi tinawakan ko ang nanay ko pati yung uncle ko, sabi niya sumuko. Ako gusto ko rin sumuko, pero natatakot lang pag ako mag-isa. Walang mga pamilya ko. Enseguida siya koordina el mga autoridad na su mga pariente para na tranquilo rendisyon de Sulaiman. Tip na ang PS6 nakatanggap ng tip na nasa Basilan na nga siya, so binild up nila at nung na-confirm naman nila na nandun siya, nag-engage or nakipag-communicate yung tropa natin sa family to convince them na pa-surrender siya. Actualmente, Flor, calabozole na Zamboanga City Police Station Detention Cell junto el su 15 compañeros escapao. Es el noticia desde aquí en la ciudad de Zamboanga. Vira contigo, Flor. Muchas gracias, Dante Amento, Zamboanga City. Dadalhin ngayong araw sa Bulacan ang mga upos ng sigarilyo na inipon sa ilalim ng heaviest butt campaign ng Subic Bay Metropolitan Authority. Narito ang ulat ni Alfred Ocampo. Malapit nang mabuo ang target na 60 kilos ng upos ng sigarilyo na proyekto ng Ecology Center ng Subic Bay Freeport Zone. Ayon sa tala ng Ecology Center, nasa 45 kilo na ng cigarette butts ang nabibili nila ng halagang 300 piso kada kilo. Ang mga naturang upos ay pag-aaralan kung paano maiko-convert sa ibang produkto gaya ng hollow blocks, insulation, bricks at iba pa. Nagka-idea ko dahil hawak nga namin ang mga naglilinis sa daan. Ayan, sinabihan namin yung mga nagwawalis namin sa daan na segregate nila yung upos ng sigarilyo, yung cigarette butts at tipunin para maibenta namin. Kaya naisip namin na magsagawa ng pag-aaral kung kaya ba na tanggalin yung amoy at saka yung mabahong amoy at saka yung lason niya. Ayon kay Cubal, dadalhin na ngayong araw sa Bulacan ang mga naipong upos ng sigarilyo upang masimulan na ng mga eksperto ang pagsisiyasat dito. Ang naturang proyekto ang bahagi ng War on Waste Advocacy ng SBMA na naglalayong mabawasan ang kalat na upos ng sigarilyo ay gawin itong mga kapaki-pakinabang na mga bagay. Alfredo Campo, UNTV News and Rescue, Bataan. Umulan ng yelo sa Benguet nito lamang weekend pero ayon sa Pag-asa, makakaranas pa ng mas maalinsangang temperatura ang bansa sa mga susunod na araw. Narito ang report ni Ray Pelayo. Namuti ang paligid ng ilang lugar sa Paway Atok, Benguet nito lamang Sabado matapos na umulan ng hail o yelo. Tumagal din ito ng halos 1 oras kaya't nasira ang greenhouse at mga pananim sa lugar. Inaalam pa ng lokal na pamahalaan kung gaano kalaki ang iniwan nitong pinsala. May mga matatanda dito, nung malilit pa daw kami, meron na experience nila. Pero once lang, tapos ngayon na naman, parang matagal na, 20 to 30 ata yung sabi nila.
Ayon sa Pag-asa, normal naman na magkaroon ng hailstorm kahit sa panahon ng tag-araw. So napaka-steep nung yung temperature gradient ay yung pagpapalit po nung kanyang temperatura ng araw at ng gabi. Pero ayon sa Pag-asa, mas lalong iinit pa sa mga susunod na araw dahil nag-uumpisa ng umiral ang ridge ng high pressure area. Nito lamang April 15, nakapagtala na ng 39.2 degrees Celsius sa Subic. As early as February, sinabi natin na slightly warmer lang siya, pero hindi po in general mas mainit siya kung ikukumpara natin nitong mga nakaraang 2 o 3 taon. Naitala ang pinakamataas na temperatura noong 1912 at 1969 sa Tuguegarao na umabot sa 42.2 degrees Celsius. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Kasabay ng mainit na panahon, isa sa mga hot topic naman ngayon ay ang mga hugot sa tag-init ng mga netizens sa social media. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Damang-dama na ang init ng panahon. Kaya naman sa social media, buhos na ang mga posts ng mga enjoy ngayong tag-araw. Ngunit bukod sa mga larawan ng mga pasyalan, hindi naman nakaligtas ang hot season sa mga hugot. Tulad na lang ng patama ni Twitter user J. Octavio. Para kang sunrise. Paano ba naman? Araw-araw kang pasikat. Mukha namang may pinagdadaanan si Det Sarmiento. Kasi naman, sa sobrang lamig ng trato mo, hindi na niya namalayang summer na pala. Moving on din si I'm Your Big Son na hindi maramdaman ang init ng panahon dahil namanhid na ng iwan mo. O baka naman gusto niyong samahan si Mainhan na magbora. Magbora ng mga alaala. Speaking of Bora, hugot ni Angeline. Buti pa raw ang Boracay may closure, samantalang sila, wala. At kung hugot lang din ang usapan, abay hindi pa huhuli ang resort na ito sa Nueva Ecija. Akalain mong lahat ng paalala sa Jerry de Alicia Farm and Resort sa mga bakasyonista ay may hugot. Iwasan daw ang maghabulan sa gilid ng pool. Baka madulas ka sa pagsabing, mahal mo siya. Huwag kasing magpahabol. Baka mapagod siya sa'yo. Pakibantayan rin ang mga kasamang bata. Isama mo na rin ang iyong kasintahan, baka tumingin sa iba. Ingatan at bantayan ang personal na kagamitan dahil lahat ng hindi iniingatan, nawawala. Ang mga paalalang ito ay isa lamang sa mga witty pakulo ng mga summer destinations. Ngunit higit na laging tandaan na saan man makarating ngayong tag-init, laging isaalang-alang ang iyong kaligtasan. Enjoy the heat and stay safe mga kasangbahay! Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaabangan ng buong mundo ang magiging pangalan ng ikatlong anak ni Prince William at Duchess Kate Middleton. Matapos inilang ang isang baby boy ay maraming mga taga-Bretanya na naghihintay kung ano ang ipapangalan dito. Tulad ng mga naunang anak nila ni Prince George at Princess Charlotte ay umabot pa sa ilang araw bago i-anunsyo ang pangalan. Ilan sa mga pangalan na pinagpipilian ay ang Arthur, Albert at James. Nauna rito matapos ang halos 10 oras na panganganak sa St. Mary's Hospital sa London ay agad itong umuwi sa kanilang bahay sa Kensington Palace. Nais kasi ng Duchess of Cambridge na mamahinga sa kanilang bahay kumpara sa ospital na maraming mga media ang nakaantabay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.